sitwasyon natin. Ayan. Okay lang ito. Sige. Yung tumutunog na naman. Okay lang. Sa inyo. Clear ba yan? Clear ba ako sa inyo? Si Smilin? Clear ba? Malinaw po, kuya, malinaw. Malinaw naman. Okay. Sige. So, pray lang muna nga ako bago tayo makarinig ng salita ng Panginoon. Hingi tayo ng awa sa Kanya. Dahil very sensitive ang topic, lalo na sa SFC at JCOB na nagluluksa tayo sa pagkawala ng para sa akin ay isang mahusay na pastor at isang kaibigan, isang tunay na higit pa sa kapatid, tuturingan. Hingi tayo ng awa kay Lord. Father, in the name of Jesus, once again, we thank you, Lord. Muli, maraming salamat sa kabutihan mo. Thank you, Lord, dahil sa umagang ito, meron po kaming matututunan sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ng iyong mga salita. Po. Tulungan mo kami, Lord, na baguhin mo ang aming puso at aming mga maling pagkaunawa sa realidad ng buhay. Kaya, Lord, madali kaming bumagsak. Minsan, even kami po ay Christian, uma-attend ng church, naglilingkod sa iyo. Because marami pa sa aming isip, sa aming puso, na hindi reality ng bilang isang tunay ng Diyos. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. In any kind of distraction of enemies, we rebuke this right now in the name of Jesus. Napakahalaga ng mensahe ngayong umaga na ipinagkaloob. I pray na hindi kami aalis sa Jimit na ito nang wala kang binagong isip at puso. Dahil ang salita mo lamang, Panginoon, ang tunay na mag-guide sa aming buhay. Walang ibang payo na pinakamabuti sa mundong to kundi ang payo ng Biblia. I pray, Lord Jesus, na sa situation ng Siblings for Christ ngayon, lalo na ang JCOB Putlod at JCOB National and Philippines, pawin mo, Lord, ang aming kalungkutan, ang patatagin mo kami sa aming pinagdadaanan. Hindi po madali ang mawala ng isang Brother Robert. Pero Lord, sa salita mo lamang kami tatatag. Kaya Lord, patatagin mo kami ngayong umaga. Sa kanyang libing, Panginoon, sa araw na ito, I pray, pawiin mo ang puso ng mga dadalo doon. Makita lamang yung mga mabubuting bagay na nagawa mo sa buhay niya. Pagpalain mo po itong morning prayer na inalagaan ng iyong lingkod na si Brother Robert through Sister Mylene, mga admins and leaders, at maraming nakakilala sa iyo at naligtas. Kaya siya tinarget na kaaway dahil masyado mo siyang nagamit. I pray, magpadala ka ng another Brother Robert dito sa morning prayer. Umaga pa lang, na sila para sa amin, Panginoon. Natutulog pa kami, pinananalangin na nila kami. Nakakahinayang na mawala ng isang Brother Robert. Kaya Lord, maawa ka po, pawiin mo ang aming kalungkutan, ang aming panghihinayang. Palitan mo ito ng new things na sinasabi mo sa Bible. I pray na pagpalain mong lalo ang Siblings for Christ morning prayer. Maraming salamat. At ikaw po ang manguna sa iyong mga salita. Turo ko po, Panginoon, ng maayos, ng tama, ang reality ng iyong salita sa buhay ng aking mga kapatid. Buksan mo ang kanilang isip na matanggap kung ano ang sinasabi ng Bible.
Dahil ito ang tamang tagapayo. Walang pinakamabuting tagapayo kundi ang salita ng Panginoon. Pinag-aaralan namin ito para matuto. Pinaniniwalaan namin ito para maligtas. At isinasa pamuhay namin ito para maging banal na katulad ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri at pagluwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, everybody say, Amen. Yan. Paki-thumbs up nga po kung nandiyan pa kayo. Nandiyan pa ba? Nandiyan pa ba sila? Si Smiley? Teka lang, hindi tayo mag-i-start hanggat di kayo nagta-thumbs up. Kasi, tingnan mo, Rizal, nandiyan pa ba sila? Okay. Wala akong naririnig na boses eh. Amen po. Amen po. Amen po. Amen. Amen. Po. Amen Okay. po. Ayan. Praise God. Amen. Amen. Okay, start tayo. So, pakimute na po sa lahat. Okay. 5 topic. Alam niyo po, tagal ko nang nagpi-preach. Gumagawa ng sermon. Pero hindi ko alam bakit nasa puso natin itong 5 topic na to. At first time po nating mag-preach. First time kong mag-preach ng 5 topic. No? Pero huwag kayong mag-alala. Mabilis lang naman ito. 10 minutes isang topic. No? Kasi kailangan makuha natin itong lahat para makamove on tayo, makamove forward, at maintindihan natin yung reality ng mga pangyayari sa buhay natin. Lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Nawalan ka ng pamilya, ng mahal sa buhay. Tandaan natin, ang mawala ng mahal sa buhay ay hindi natin hawak. Okay? Take note nyo po ito ha. Ang mawalan ng mahal sa buhay ay hindi mo hawak. Pwede kang mawalan ng mahal sa buhay anytime. Okay? Any moment, pwede kang mawalan ng mahal sa buhay. Hindi naman laging pamilya ang mahal sa buhay. Minsan tunay na kaibigan, kapatiran, katrabaho, mga nakasama mo, pwede kang iwanan. No? Kaya dapat ang isang anak ng Diyos ay lagi siyang handa sa ganitong pagkakataon. Lagi siyang handa. Okay? Kaya point number 1 natin, 1 and 2. Una sa lahat, na kailangang alam ng lahat ng anak ng Diyos, nung tinanggap mo si Jesus, there is no condemnation. So 5 ito. Uunahin natin, no condemnation, wisdom from Ecclesiastes 7, yung reality ng Word of God in you. Pwede ba akong mag-data? Join na. Okay na? Pwede na ba tayo magtuloy, Sister Mylene? Okay? Sige, pagpapasok, mute na lang po agad, no? Kasi hindi naman to Gmeet sa Messenger tayo. Alright. So, nasa na ba ako? Number 3, the reality of the Word of God in you. Maraming Christian, ang problema, kaya tayo nadidisib ng kaaway, marami tayong alam ng Word of, na salita ng Panginoon, pero wala siyang reality. Okay? Hindi ngunit alam mo ang John 3:16. Nasa reality ng John 3:16 sa iyo. Nakukuha mo? Minsan, alam mong anak ka ng Diyos. Pag deceive ka ng kaaway, malakas ang flesh mo, parang hindi ka na naman anak ng Diyos. So, kailangan, Kuya Roland, paano magiging realidad ito sa akin? Kahit na gaano karaming preaching
at makatagpo ka ng mahuhusay na preacher, useless ang lahat ng ito kung walang reality ang Word of God sa iyo. Nakukuha mo? Yung reality ng Word of God dapat totoong-totoo sa iyo. The number 4, how to stand firm and to become strong man and woman of God. Kailangan tayo ay matatag, malakas. Paano itong gagawin? Tinuruan tayo ni Paul sa Ephesians chapter 6 kung paano tumatag. Very simple kung paano nating malabanan ang gawa ng kaaway. And last, number 5, He is the God of new things. Laging tandaan, kahit ano ang pinagdadaanan mo, at kahit ano man ang pangit na pagdadaanan mo, ang Diyos natin ay Diyos ng mga magagandang bagong bagay. Yan. So, unahin natin ang number 1, no condemnation. So, kailangan mindset mo, kung ikaw ay nakikristo, no condemnation. No? Anyone pwedeng makakuha ng isang magbabasa. Ito, iguhit ninyo sa Bible nyo, iguhit ninyo sa mga notes ninyo, at higit sa lahat, ilagay mo sa puso mo. Romans 8:1. Paulit-ulit na ito, pero marami pa ring hindi maunawaan. Ano? Sige nga, pakibasa nga po, anyone? Number 1. Sino po ang pwede magbasa? Sige po. Sige po. Romans 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Ang sabi ng Bible, kapag ka ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay no condemnation. So sa mga nagte-take note, nagsusulat, maganda. I encourage you, yung mga tinuturo ko ngayon, isulat mo to. Okay? Dahil hindi basta-basta itong makukuha mo ngayong umaga. Okay? Roma 8:1 nga po pala sa mga bago, dahil matagal ako hindi nakapag-share sa inyo. No, ilang buwan yata ako hindi nakapag-share sa morning prayer na mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Pagpasensyahan niyo na po ako, ganito lang talaga ako magsalita. Dahil mahal ko kayo. Ayoko po kayong i-please lang. Ayoko po kayong pasayahin lang. No? Hindi baling masaktan ka ngayon, pero wala akong pine-personal sa inyo. No? Ito ay salita ng Panginoon. Kaya sa mga bago sa Siblings for Christ, tanggapin ang salita ng Panginoon. Ito ang makakapagpabago sa iyo. Ito ang reality ng buhay natin. So binasa ni Sister kanina, Roma 8:1, no condemnation in Christ Jesus. Sa Tagalog yan, wala nang kahatulan o hindi na hahatulang maparusahan yung mga taong nakipag-isa kay Jesus. Uulitin ko, kapag ikaw ay nakipag-isa kay Jesus, walang condemnation. Naiintindihan? So yun ang sinasabi ng Bible. According to the context, pagka titingnan mo ang chapter 7, pinaliwanag ni Pablo yung kautusan tsaka yung kasalanan, nag-conclude siya ngayon. Because ang Bible, hindi naman siya nasulat ng may chapters and verses. Tuloy-tuloy yung kwento. Pagka sinabi ng Bible, therefore, ibig sabihin, meron siyang pinapatungkulan sa past na statement niya. At ang dinidil ni Pablo rito ay yung kautusan at ang kasalanan. Ngayon, nag-conclude si Pablo sa kanyang statement about sa law and sin. Sabi niya ganon, now, there is no condemnation in Christ Jesus. Anything na nagko-condemn sa iyong sarili is not from Jesus. Anything na parang sinisisi mo ang sarili mo is not from Jesus. Anything na inaalis ang peace mo with your God, inaalis yung joy mo with your God, inaalis lahat ng bagay na parang nagigilt ka na, nakokondem ang iyong sarili, it is not
from the Lord. Hindi ito galing sa Diyos because according to the Bible, ang sabi niya, wala nang nation, wala nang hatol sa lahat ng tumanggap kay Jesus. Ang dinadala ni Jesus sa atin is always peace of mind, peace ng heart, kapayapaan ng puso, kapayapaan ng isip. Hindi tayo iniligtas ng Diyos tapos nababahala tayo sa maraming bagay. Hindi ganun ang scripture. Kaya nga may point number 3 ako sa inyo. The reality of the Word of God in you. May problema lang kasi sa'yo, kaya kala mo nakokondem ka kasi hindi reality, walang reality ang Word of God sa'yo. Okay? Alis tayo dyan, pero basahin muna natin yung Romans 5:1. Uulitin ko, walang condemnation sa'yo, walang bagay na pwedeng pwede sa yung mag-down. Okay? Romans 5:1, pwedeng magbasa? Sige po, mabilisan na lang para Amen po. Ako na lang po. Romans 5:1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Ayun. Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Wow! Aba, kailangang isulat yan, i-take note yan. Hindi lang basta isulat, i-take note, kabisaduhin sa puso yan. Sinasabi ng Romans chapter 8, walang condemnation sa'yo, walang hatol sa'yo kapag ka ikaw ay na kay Kristo. Ang kinakausap ko po rito, but anyway, no, wala naman ditong unbeliever. Lahat naman tayo ay mananampalataya ng Panginoon dito. Ha? Kinakausap ko kayo bilang anak ng Diyos dito. Kinakausap ko kayo bilang pinapanahanan ng Holy Spirit. So kung meron dito na hindi ka sigurado kay Jesus na nasa iyo, let's pray after this. Tanggapin mo siya ng buong puso. Okay? Pero more on sa inyo, talagang naiintindihan nyo ang sinasabi ko na, na tayo ay kailangang tumanggap ng Holy Spirit to be saved. No? But that is not our topic. So kapag ka ikaw ay na kay Kristo o ang isang tao ay na kay Kristo, sabi niya, abeyamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig. Paano ka raw napawalang sala? Sa mabubuting gawa ba? Dahil ba ikaw ay nag-endure to the end? Ang sinasabi ng Bible, napawalang sala ka because of your faith. You are justified by faith. So ngayong napawalang sala ka dahil sa pananalig mo sa Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya, mayroon na tayong kapanatagan o kapayapaan sa harapan ng Diyos. Dapat ang tunay na isang Kristiyano na matatag at patuloy na tumatatag, alam niya sa sarili niya, meron siyang peace with God. Okay? Sulat niyo yan sa nagte-take notes. Dapat meron akong peace with God. Anytime na nagkasala ka, ask forgiveness, ibalik agad yung peace with God. Ikaw lang naman nag-aalis ng peace mo with God eh. Pero hindi inaalis ni Lord yung peace niya with you. Naiintindihan niyo yun? Ikaw lang ang nag-aalis ng peace mo with God. Pero hindi aalis yung peace niya with you. Because He is the Prince of Peace. He is the God of peace according to the Bible. Ang laging dala ng Panginoon ay kapayapaan. Ang laging dala ng Panginoon ay kaayusan. Hindi siya pumupunta para guluhin ang isang buhay ng anak niya. Tayo ang gumagawa nito. Mga failures natin, mistakes natin, sin natin, kaya tayo nagkakaroon ng fear sometimes. Nagkakaroon tayo ng shame, condemnation sa sarili. Ang tawag diyan ay self-condemnation. Hindi ito dala ng Holy Spirit. So meaning, kapag naghiwa-hiwalay tayo rito at nakaramdam ka ng isang pagkakataon sa iyo na parang wala kang peace of mind, wala kang kapayapaan, aba, hindi mo naiintindihan kung sino ka. Okay? Kaya kailangan, alam mo sa sarili mo, there is no condemnation.
at ang Diyos ay nagbibigay ng peace. Nung tinanggap mo si Jesus, nagkaroon ka ng peace with God. Peace with God. Okay? So, tingnan natin, last na lang bago tayo malis dyan. Ang kasalanan, be careful din sa inyo. Payuhan ko kayo sa Genesis 1. Sige, sa Genesis 2 na tayo para mabilis. 3. Genesis chapter 3, verse 8. Nung nagkasala si Adan tsaka si Eve, tingnan nyo ang epekto ng sin. Kaya pansinin nyo, ganito din tayo hanggang ngayon. Minsan, may peace ka kay Lord. Minsan, alam mo, mahal ka ni Lord. Alam mo, righteousness ka ni Lord. Pero darating ang panahon, parang hindi ka na naman anak ni Lord. May fear ka na naman. Hiyang-hiya ka na naman humarap kay Lord. Pag anak ka ni Lord, anak ka ni Lord. Laging ganon. Kung anak ka ni Lord kahapon, anak ka ni Lord ngayon, anak ka ni Lord forever. Kung mahal ka ni Lord kahapon, mahal ka niya ngayon, mahal ka niya forever. Because God never changes. At yung love niya is unconditional. Agape love. Kahit ano ang kasalanan na magawa mo, past, present, and future, God forgiven. Kaya dapat alam natin ito. Sige po, pakibasa, verse 10. Anyone? Genesis chapter 3 verse 10 po, Pastor. Sige, tingnan mo nga muna, sister, sa 8. Sa 8 po. Hanggang 10 na po, diretso ko na po hanggang 10, ganon. Sige, 8 lang muna. 8 Okay lang po. muna. Nang dapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ayan. Nung unang na-create si Adan tsaka si Eve, maganda ang relasyon nila sa Diyos. Ginulo lang ito ng demonyo. Ginulo lang ito ni Satan. Okay? Ngayon, nung nagkasala na sila, sabi ni Lord, kainin nyo na lahat yan. Wag lang yung fruit of knowledge and good and evil. Dahil magkakasala kayo. Tapos, nung nagkasala na sila, dumarating si Lord sa halamanan. Biruin mo, nagtago sila. Ang isang resulta ng kasalanan ay kahihiyan. Hiyang-hiya ka. Kaya nga minsan hindi tayo makaharap sa Diyos. Tama? Nakakahiya sa Panginoon. Verse 9. Sister. 9. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? So ngayon, nagtago sila. Hinanap sila ni Lord sa Garden of Eden. Ano ang ginawa nila? Tingnan mo yung naging resulta ng sin sa kanila. Verse 10. Sister. Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagkaroon na sila ngayon ng fear. Samantalang ang ayos ng relasyon nila sa Diyos dati. Nakikipag-bonding sila sa Diyos. Kasi nga, kaya lang sila nahihiya kasi nakita nilang hubad sila. Nakita nila yung pagkakamali nila. Natatakot na sila sa Diyos ngayon. Nakita nyo ang pagkakaiba ng sin sa righteousness? Pagka nasa iyo ang righteousness ni Lord, hindi ka nahihiyang lumapit kay Lord. Hindi ka natatakot sa Diyos. Meaning ng fear dito ay hindi naman yung fear na reverence ito eh. Fear na parang takot na takot sa kanya, baka bigla kang patayin ito, baka bigla kang sakalin. Ganun ang situation ni Adan tsaka ni Eve. Ano kaya gagawin sa atin ito? Ganun. Nakuha ninyo? Pero yung fear of the Lord na sinasabi ng Bible, it is reverence. Ginagalang mo siya. Yun ang dapat na may fear tayo sa kanya. Pero yung fear na parang wala na tayong mukhang ihaharap kay Lord, hindi na tayo katanggap-tanggap. Hindi ganun ang sinasabi ng Bible. Yun ay galing sa kasalanan. Yun ay galing sa flesh. Yun ay turo ng evil spirit sa ating mind
na kailangan tanggalin, alisin. You are the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. So whether na ano pa ang sabihin ng tao sa iyo, you are the righteousness of God. Kaya ka nakakatawag ng Abba Father sa Diyos. Ano pa ang nangyari sa kanya? Verse 11, sister. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Yan. So, sino nagsabi sa yung hubad ka? Noong una, hindi naman nila nakikita yun eh. Nawala silang damit. Kaya tingnan ninyo yung mga bata. Yung mga bata, pagka yan pinanganak, pagka wala pa yung conscience, ibig sabihin yung, ano ba tawag dito? Hindi pa nila alam kung sino sila, hindi pa nila naiintindihan, yung mga inosente. Wala pa silang, awareness. Ganun si Adam tsaka si Eve that time. Para silang mga bata. Ang mga bata po, kahit yan hubad, masayang nagtatatakbo. Hindi nila pinapansin yun. Nung nagkaroon na sila ng awareness, ano na nangyari sa kanila? Ay, hubad pala ako, kailangan kong magdamit. Nakukuha ninyo? Ang saya-saya sana ng kanilang buhay. Para silang mga bata sa kanilang tatay sa langit. Ngayon, ano pa ang isang naging bunga ng kasalanan nila? Verse 12, sister. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Yan. Tuloy mo hanggang 13. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po ay nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, sagot naman nito. Kaya alam niyo po, ang turu-turuan, ay siya kasi eh. Ay, si ganito kasi. It is not from the Lord. It is the effect of sin in our flesh. Ang mga bagay na tapos na, wala nang magagawa. Be aware, be careful. Tingnan nyo ang nangyari sa Genesis. Balik. Mag-meditate uli. Kaya nga sabi natin, kailangan aware tayo sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kapag ka nagtuturo-turuan na, kahit sa loob ng pamilya, stop it. Si Lord, hindi siya ganung Diyos. Epekto yun ng kasalanan. Kaya nga ang ginawa ni Lord dito, nung nagtuturo-turuan na sila, alam mo ginawa ni Lord? Solution. Pinadala si Jesus Christ para mamatay sa atin, bayaran yung kasalanan ni Adam at ni Eve. Kaya may Jesus na napako sa krus. Prophecy sa Genesis chapter 3, na matutuklaw ng ahas yung sakong nung sin in the woman's womb na lumabas kay Mary. Nakagat naman niya yung sakong eh. Napapatay niya si Jesus. Pero akala ng demonyo, tagumpay niya yon. Hindi niya alam nang pinapatay niya si Jesus, nabayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Solution ang binibigay ng Panginoon. Sa tuwing may problema na dumarating sa pamilya nyo, sa ministry, dapat hindi tumitingin sa nakaraan. Hindi tumitingin, hindi kayo nagtuturo-turuan. Ikaw kasi, si ganun ka. Nakukuha nyo? Dapat solusyon. Paano na gagawin natin ngayon? Okay? So be careful. Baka kayo ay influence. Mga Christian kayo, pero you're influenced by the devil. Our action, in our thoughts. Be careful. Malaki ang epekto nito sa inyong buhay, sa inyong sariling pagkatao. Kaya nga, yung point number 3, napakaganda. Yung reality ng Word of God sa atin. Ingat sa pamumuhay. Bantayang mabuti ang lifestyle. Kaya kailangan feed tayo ng Word of God. Napi-feed tayo. And we are filled with the Word of God. Ang ating mind. Kasi kapag ikaw ay Kristiyanong wala kang alam sa salita ng Diyos, madali kang madisib ng kaaway. At ang pinagagagawa mo, akala mo pa, salita ng Diyos. Akala mo pa ay Christian ka kasi ito ang kalooban ng Panginoon. Pero pag sinuri siya sa Scripture, sinuri siya sa Word of God, lumalabas
na influenced by the enemy, or it is fruit ng ating flesh. Kasi hindi naman alam niyo po ba ang nakatira sa atin ngayon ay hindi lang basta fruit ng Holy Spirit. Remember, pwedeng mag-arise ang fruit of the flesh. Galatians chapter 5. Be careful. Kaya may battle sa ating mga Christian. Sometimes spiritual ka, sometimes makalaman ka. Gusto mo lagi, minsan kalooban ng Panginoon, minsan puro kalooban mo naman because may nagbabattle sa iyo. Your flesh and the spirit in your body. Dalawa, Galatians chapter 5, di na natin babasahin. Yung nagte-take notes, sulat nyo lang yan. I think Galatians chapter 5 verse 19. 19 and 20, pinakita doon ni Pablo yung fruit of the flesh, kung ano ang bunga ng laman. Verse 21 and 22, pinaliwanag naman niya ang fruit of the Holy Spirit. Kaya be careful dahil dalawang prutas ang pwedeng mag-arise sa iyo. Prutas ba yan? O yan ba ay bunga ng Holy Spirit o bunga ng flesh? Be careful. Ingat. Alis tayo dyan. So, una sa lahat, no condemnation, dapat meron tayong peace with God. Number 2, let's go sa wisdom from Ecclesiastes 7. Pag tayo ay namamatayan, nawawalan ng mahal sa buhay, patatagin ang sarili, balik sa scripture, basahin ang Ecclesiastes 7. Sige, anyone? Verse 1 muna. Ecclesiastes 1:7. I hope nakuha nyo yung point number 1 natin. Napakahalaga nun. Mangangaral, chapter 7 yan sa Tagalog. Verse 1. Sige po, pakibasa. Ako po. Sige. Mangangaral, chapter 7, verse 1. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Aba, tayo lagi gusto natin pabango, alahas. Ibig sabihin, yung makakapagbigay ng pleasure sa ating flesh, sa ating sariling kagustuhan. Ang sabi ng Bible, mas mahalaga daw yung araw ng kamatayan doon kaysa sa mamahaling pabango. Mas mahalaga yung mabuting pangalan doon. Tapos sinunod niya, ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. Mali na naman ang mindset ng tao, tama ba? Tayo, we celebrate yung may pinanganak. Pero hindi tayo nagse-celebrate pag kami namatay, of course. Nature kasi natin ng bilang isang tao. Pero pagka nakausap mo ang Biblia, sasabihin sa'yo ng Biblia, halimbawa nagtatanong ka, ano ba maganda? Yung pinanganak o yung mamatay? Tapos tatanungin mo si Bible, si Word of God. Sasabihin sa'yo ng Bible, higit na mas mabuti yung araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Mali na naman ang mindset natin. Verse 2, ako na lang babasa, wala na tayong time. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Aba, mali na naman ang mindset ng tao. Ang mindset ng tao, pamimiliin mo yan, mas gugustuhin pumunta niya sa birthday yan kaysa sa lamayan. Nakukuha ninyo? Kaya kailangan mag-aral ng Bible. Bakit daw ganon ang prinsipyo ng Bible? Kasi pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya ay may itinakdaring mamatay. Kapag ka pala tayo may nababalitaang namatay, namatayan, nakakakita ng lamay, dapat daw, sabi ng Bible, maalala mong pupunta ka rin doon someday. Nakikipaglamay ka ngayon, darating ang panahon, ikaw naman ang paglalamayan.
Pero kung pumunta ka ng handaan, sayawan, party, aba, wala kang interes naman. Wala kang interes, hindi mo paghahandaan ang kabilang buhay. Kasi ini-enjoy mong mabuti yung nandito ka lang ngayon. Wala kang interes sa iyong eternal life. No? Sabagat wala naman na tayong eternal death. Ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay walang eternal death. We are in Christ. Hindi sinabing with Christ. Ang sabi ng Bible, we are in Christ. Magkaiba ang in Christ sa with Christ. Ha? Kaya nga your life is now hidden. If anyone is with Christ, hindi yun ang sabi ng Bible. If anyone is in Christ, he is the new creation. The old has gone and the new has come. So kapag ka nagtatanong ka kung talagang ligtas ka, of course, you are in Christ. Pag kinausap mo ang 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? You are not your own. Noong nakipagkaisa kay Kristo, hindi na ikaw yung ikaw ngayon. Ikaw, ang sabi ng Bible, ay sa Holy Spirit. Ikaw ay kay Kristo. Ikaw ay sa Father. Merong mag-aari na sa iyo. You are sealed with the Holy Spirit. You are guaranteed by the Holy Spirit. Nakuha ninyo? So, hindi ko nababasahin to lahat kasi napahaba ako sa first topic. Basahin nyo na lang yung kabuuan ng mga ngaral, chapter 7. Pinapakita ko lang sa inyo dito yung mindset ng tao at mindset ng Biblia. Kaya be careful mga anak ng Diyos, hindi lahat ng mindset mo ay tama. Hindi lahat ng mindset na ay no? Ano yung topic ko nun sa theology, yung introduction ko sa inyo? Even if you feel that way, it doesn't mean you made that way. Hindi ngunit nararamdaman mong ganyan ka, ibig sabihin ganyan ka na talagang inilikha ng Panginoon. Kailangan mong konsultahin ang salita ng Diyos. Mag-join sa mga Bible studies, mag-join sa mga trainings. Maganda ginagawa nyo, nag-join kayo sa mga ganitong teachings, tumatalino kayo. Sa halip na naglalaba lang kayo ngayon, nagluluto, naliligo. Hindi ko minamasama yun, pero dapat nag-aaral ka rin ng salita ng Diyos dahil ang mundo natin is tainted na ito ng kasalanan. Ito ay influence na tayo ng mga mali-maling informasyon patungkol sa buhay natin. Pumunta ka sa Facebook kung ano-anong kasinungalingan, hindi mo na alam kung ano ang totoong news at fake news. Pati mga muka, edited na rin. Pag nakita mo sa personal, hindi yon. At hindi ko sinasabing wag niyong gawin yon. Ang sinasabi ko lang, ay pwede tayong madeceive na ng mundo ngayon dahil napakasama ng takbo ng mundo natin. Kung hindi ka mabubuhay ng difference sa kanila, matatangay ka kahit na matatag kang Kristiyano ngayon. Kaya nga kailangan, nagbibigay ka ng panahon sa mga Bible studies. Hindi ko binabaliwala ang pakikinig ninyo sa mga YouTube fellowship, sa mga Facebook. Pero study the Word of God with your own. Ikaw sa sarili mo. Hindi masama ang nagjo-join kayo sa Siblings for Christ, Sunday hanggang Monday. Napakadaming gawain sa Siblings for Christ. Hindi masama yun, pero study with the Word of God by your own. Hindi masama nagjo-join ka sa corporate prayer, but pray with the Lord with your God alone. Kasi marami tayong mindset na akala natin natutuwa si Lord. Akala natin yun na ang kalooban talaga ni Lord. Konsultahin ang Biblia. Magpaturo. Magpa-mentor. So mga ngaral 7, i-review kayo nito sa inyong mga maling pag-iisip. Sige, number 3. Lakad din nga pala kami, no? Point number 3 tayo. So number 1, no condemnation.
Number 2, kunin yung wisdom from Ecclesiastes 7. Especially kapag ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mawalan ng mahal sa buhay ay any moment pwedeng dumating to sa'yo. Hindi kasi natin hawak ang buhay. Buhay nga natin, hindi natin sigurado kung hanggang kailan eh. How much more ang buhay ng iba. So darating talaga na tayo ay may kalungkutan na pagdadaanan, pero we need to encourage ourselves with the Word of God, with the truth from the Word of God. So number 3, the reality of the Word of God in you. Mga kapatid, kailangan maintindihan natin itong point number 3. Maraming Christians today, marami na tayong alam na salita ng Panginoon. Pero hindi lahat mukhang may katotohanan sa buhay mo. Marami ka nang hindi ngunit kasi narinig mo ang isang preaching, ibig sabihin, sa'yo na yon. Kahit nga maghapon kang makinig sa akin makinig ka sa mga pastor, magdamag kang magbasa ng Bible, walang effect yun kapag wala yung reality ng Word of God sa'yo. Kuya Roland, paano bang magiging realidad sa amin yung Word of God na yan? Kasi kung iisipin ninyo, even unbeliever, pwede namang magbasa ng Bible eh. Ibig sabihin ba nun, pag nabasa nila, may effect na agad sa kanila ang Word of God? Mga nagtuturo ng wrong doctrines, nagbabasa rin sila ng Word of God. Mga kulto, may Word of God din silang ginagamit. Ibig sabihin, may epekto lahat yan? No. Kailangan patunayan natin paano ba magkakaroon ng reality yung Word of God sa akin. Can we go to Matthew chapter 4? Chapter 4 verse 1. Sige, anyone, sino pwedeng magbasa? Kunin lang natin kwento. Alam niyo naman na yun. Tingnan natin kung paano nagkaroon ng reality kay Jesus Christ, yung salita ng Diyos. Sige, pakibasa po. 1 hanggang 11. Basahin ninyo. Para aware din kayo sa gawa ng demonyo. Amen po. Matthew 4, chapter 1 hanggang verse 11. Pagkatapos ni Jesus, dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. 2. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya't siya'y nagutom. 3. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. 5. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa tuktok ng templo. 6. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Sa kanyang mga anghel, ikay itagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga mga bato, paamoy hindi masasaktan. 7. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. 8. Pagkatapos, dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng daigdig at kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran nila. Amen po. Nakita nyo si Lord? Nakita nyo yung reality ng Word of God kay Lord? Abay, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat. Anything na atake ng enemy sa'yo, atake ng flesh mo, kasi sabi ko nga kanina, dalawa kasi ang pwedeng
lumabas na bunga sa'yo. Bunga ng flesh, bunga ng Holy Spirit. Pag umaatake yung flesh mo, pwede mong gamitin yung Word of God. Kung umaatake ang demonyo sa'yo, tinotorture ang mind mo. Kasi ang trabaho ng demonyo, karakter niya, he is a liar according to the Bible. Wala kang maririnig kay Satanas na whole truth. Pwede kang makakuha sa kanya ng half-truth because half-truth is also considered a lie. Ginawa niya yan kay Adan tsaka kay Eve. Malalaman mo ang tama't mali. May katotohanan naman pala eh. Nakukuha niyo yung tactics niya. Kaya be careful dahil nakikipag-deal tayo sa enemy na gumagamit din ng Word of God. Sa point number 2, tingnan mo gumamit din siya ng Word of God. Dinala siya sa tuktok. Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sasaluhin ka naman. Hell, kinote pa yung Psalms 91:11. Word of God din ang gamit noon. Buti na lang si Lord, alam niya yung context. Alam niya kung paano gamitin ang Word of God. Nakukuha ninyo? So, dapat yung Word of God ay real sa'yo. Paano siyang nagiging real? Very simple. Use it in the context, use it daily, use it, and live it. Nakuha ninyo? Kailangan yung salita ng Panginoon, totoo sa'yo. Pinapamuhay mo, ginagamit mo. Walang kwenta yung mga narinig mo ngayon sa akin kung hindi mo yan gagamitin. Nagsayang ka lang ng oras, 30 to 40 minutes na nandito ka na. Hindi mo naman pala gagamitin. Pag alis mo na naman dito, ay, kinukondem na naman ako, hindi na naman ako karapat dapat kay Lord, hindi na naman ako mahal ni Lord. Walang reality ang Word of God sa'yo. Unless you use it. Gamitin ang mga natutunan. I don't care kung lagi kang nasa Bible study, kung hindi mo naman siya magagamit. Sayang. Kaya mga kapatid, be careful dahil ang salita ng Diyos ay pwede rin gamitin sa iyo ng kaaway, no? Ingat kayo doon. So, hindi na tayo magtatagal dyan. Pagka tinitingnan nyo, Kuya Roland, paano ba magkakaroon ng reality sa akin ng Word of God? Tingnan nyo yung ginagawa ni Jesus. Lagi lang siyang kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang ginagawa niya. Kapag meron siyang mga hindi maintindihan, hindi niya maunawaan, ano ang gagawin natin pagka meron tayong mga questions? Look, balik kayo sa Word of God. Balik kayo sa mga napag-aralan ninyo. Ano ba ang sinabi ng Bible dito? Nagkakaroon ka na agad ng hint, hindi ka basta madadaya ng kaaway. Ngayon, kung nakikita mo, ina-apply mo naman siya pero wala kang peace, wrong context ka. Dahil ang binibigay ng Bible, sabi, yung introduction natin kanina, pag nakipag-isa kay Kristo, dapat meron siyang peace with God. Anything na nag-aalis ng peace mo is not from God. So, paano mo i-apply yan? Meron kang peace with God. Tama ba yung application ko? Dapat meron kang peace with God. Peace with God. Pagka in-apply mo yung Word of God, tapos nawawalan ka ng peace, wrong context. Misuse of the Word of God. Katulad sa second trial kay Jesus. Ginamitan din siya ng evil spirit ng Word of God, pero mali ang context. Kaya dapat ang isang Kristiyanong babad sa salita ng Diyos, sila ang pinakamay kapayapaang buhay. Sila yung may pinaka-peaceful na buhay. Peace with mind, peace with in your heart, and of course, peace with God. Peace with everyone, of course. Kasi kung meron kang peace with God, madali kang magkaroon ng peace with people. Kung lagi ka nakikipag-away sa tao, ibig sabihin wala kang peace with God.
reality. Bantayan ang pamumuhay. Kung ikaw ay lagi nakikipag-away, it is time to apply the Word of God. Be real in you. Hindi totoo yung salita ng Diyos sa'yo kapag hindi mapayapa ang pamumuhay mo bilang anak ng Diyos. Or you are deceived by the enemy. Point number 4 natin. Sige. Wala nang time. Alisan na natin yan. Number 4. Paano naman, Brother Roland? Alam ko naman na wala na akong condemnation. Naintindihan ko na yung wisdom from Ecclesiastes na yan. Naintindihan ko na rin yung reality ng Word of God. Pero bakit ganon, Kuya Roland? Madalas, nadidisip ako ng kaaway at bigla na lang siyang umaatake. Kuya Roland, paano ko ba yung mapagtatagumpayan? Very simple. Tinuro ko rin to sa isang Bible study sa church. Then we go to Ephesians chapter 6. And then last point natin mamaya. Ephesians chapter 6, verse 11. Sige, pakipasa. Efeso chapter 6. Verse 11 muna. Sige po. Anyone? Verse 10. Sige po, sinong gusto magbasa? Efeso chapter 6, verse 10. Paano ba nating magagawa ang pagtagumpayan ang gawa ng enemy para maging strong ka? Lagi kang stand firm. Alam niyo po mga kapatid, lahat tayo merong mga pinagdadaan ng battle, struggle. Lahat yan. Lahat ng tao, lalo na ang anak ng Diyos. Sige. Efeso chapter 6, verse 10. Sige po, ano po. Efeso 6 verse 10, ang katapusan, mga kapatid, nagpakatibay kayo sa Panginoon sa kanyang pangyarihang lakas. Yes. Sabi ng Bible, sa wakas, sabi niya ganon. Yung conclusion ni Pablo, sabi niya ganon, alam nyo, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoon, sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Kapag ang Bible nagsasabi na magpakatibay ka, ibig sabihin pala, pwede kang isang Christian pero weak ka. Nakukuha? Or, pwede kang isang Kristiyano na matatag ka ngayon, mahina ka mamaya, tatatag ka uli, hihina ka na naman mamaya. So meaning, ang ating spiritual life is a journey na para siyang lumalakas, humihina, lumalakas, hihina. Nakukuha ninyo? Kaya sabi ni Pablo, aba, magpakatibay kayo. Saan daw? Sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon. Paano ka ba nakipag-isa sa Panginoon? At sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Paano ka nakikipag-isa sa Kanya? Paano ka yung relationship mo with the Lord? Ano ba talaga ang pagkakakilala mo sa Kanya? Paano Kanyang tinatanggap? I am complete in Christ. I am the new creation. I am redeemed by His blood. I am forgiven. Nakikipag-isa ka sa Panginoon. Pero hindi lang yon. Sabi niya, dapat sa tulong din ng dakilang kapangyarihan niya. Ibig palang sabihin, meron tayong kailangang makuha sa Lord. Verse 11. Pakinggan nyo itong verse 11 mga kapatid para maging strong man and woman of God kayo every day. Sige, verse 11, pakituloy. Pakibasa po. Number 11. 11. Isuot ninyo ang buong balote ng Diyos upang kayo makatayo laban sa mga lalang ng dyablo. Sabi dito, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Paul, paano yan? Pagka hindi namin suot yung baluting kaloob, hindi nyo mapaglalabanan. Nakuha nyo yung common sense? Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. May lalang kasi ang dyablo Kaya nga ang gulo-gulo ng mundo natin.
Kaya gumugulo rin ng church. Gumugulo ang spiritual life natin. Lalo na tayong mga lingkod ng Diyos, ang personal target ng enemy. Kaya ang sabi niya, aba, isuot nyo yung baluting kaloob para makapaglaban kayo. I'm sure sa inyo lahat, hindi nyo to hinihiling araw-araw eh. Hindi ko alam kung sino-sino tayo nandito ngayon. Pero ako, nakakasigurado, hindi nyo to hinihiling sa Diyos araw-araw. Aba, dapat, kailangan matutunan nyo na to. Gawin ninyong lifestyle na dapat laman ito ng panalangin nyo. Kasi sa verse 18, may sinabi ron. Okay? Babasahin ko na lang. Yung mga baluting kaloob na to, ang sinabi ni Pablo, 6 ito ha. Verse 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang kalaban mo ay wala dito, ay hindi tao, nandun siya sa heavenly realms. Meaning, spiritual forces. Tandaan natin, bakit naman ganun? Ang hirap naman labanan yan. Spiritual forces siya, tapos ako nasa flesh. Parang lugi naman yata ako. Hindi, paano ka magiging lugi? Temple ka ng Holy Spirit. May mga ganun. Minsan, takot sa evil spirit. According sa Bible, napakadaling palayasin ng demonyo. Submit then to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi po pwedeng pinalalayas niya sasabihin, ayoko. Kung ikaw ay anak ng Diyos, you are the temple of the Holy Spirit. Sabi ni John, greater is He that is in me. In me, in you, in us, in every believers, than he that is in the world. Kaya ka matatag, kaya handa kang lumaban sa battle because of the Holy Spirit in you. Kaya sabi niya ganon, verse 13, 5 itong pinapasuot niya, isulat ninyo please, maawa po kayo sa inyong sarili. Kabisaduhin nyo yung 6 na baluting kaloob na ito ng Diyos. Dahil ito ay makukuha mo lang in prayer. Sabing ganon, isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. Aba, kapag ka pala hindi suot ang baluting kaloob, hindi ka makakatagal sa pakikipaglaban. Verse 13, isuot ninyo ang baluting kaloob mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban. Pagdating, kailan daw? Pagdating ng masamang araw na iyon. Aba, may mga masasamang araw palang darating talaga. Bakit? Ang enemy kasi pinaghahandaan ka rin. Ang enemy ay pinagpaplanuhan din tayong lahat. Babanatan ka pa niya kapag ka weak ka. Alam mo naman, atakihin ka ng demonyo sa strong season mo. Aatakihin ka sa weak point mo ng iyong buhay. Sa mahinang part ng area mo. Kung mahina ang dila mo, yan ang gagamitin lagi ng Diyos sa'yo. Madaldal ka, chismoso ka, yan ang gagamitin ng demonyo sa'yo. Yan ang weakness mo. Kaya overcome. Sa pornography, yan ang gagamitin ng demonyo sa'yo. Panay ang tingin mo pala ng sex video eh. Akin ang gagamitin sa'yo. Yan ang weakness mo eh. Puro pera ang nasa isip mo. Pera din ang gagamitin sa'yo. Ikaw, siyasatin mo ang sarili mo. Check mo saang point ka mahina. Dahil I tell you, dyan ka babanatan ng demonyo. Hindi ka babanatan sa malakas ka. Dun sa mahina. Ay, hindi ka nang napapabagsak dun eh. Nakuha ninyo? Check, evaluate yourself. Wag puro yung tao ang ini-evaluate mo, evaluate mo rin yung sarili mo. Check mo yung sarili mo. Ako din po, kailangan ko 'yon. Pag hindi ako mag-check sa sarili ko, hindi ko na rin mai-improve yung sarili ko.
lahat tayo, we need self-evaluation. Wag muna yung katabi ninyo, wag muna yung kapatid ninyo sa Panginoon, wag muna ibang kapwa. Ikaw mismo, meron kang weaknesses. Palakasin. So ano-ano ito? Sabi niyang ganon, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong big kiss, ang katotohanan. Sa English po yan. Sulat ninyo, please, please, please. Maawa kayo sa lalamunan ko. Ako man ay masakit din yung lalamunan, no? Pero I hope makuha ninyo to. Please, isulat ninyo. Please, ipag-pray ninyo ito. Sayang yung oras natin. Pare-pareho din tayong busy. Pagka hindi nyo in-apply ito, I tell you, sabi ko nga, walang effect ang Word of God sa'yo. So, sama mo sa prayer number 1, big kiss ng katotohanan. Sa English, breastplate of righteousness. Tapos sabi ni Pablo, itakip sa dibdib ang baluti ng yung first pala, big kiss ang katotohanan, belt of truth. Okay? Number 1, belt of truth. Number 2, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, breastplate of righteousness. Okay? Number 3, isuot ang pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pagkakasundo, pakikipagkasundo sa Diyos. Shoes of the gospel of peace. Okay? Number 4, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Shield of faith. Okay? Maraming Christian, ganito yan. Gumagamit ng shield of faith, pero nakababa yung shield nila. Kaya kapag ka inatake, ano nangyayari? Tatamaan ka rin. Nakababa kasi. Naka-rest yung iyong shield of faith. So, dapat yan ay laging nakaangat, naka-shield ka, protektado ka. Paano mo kang napoprotektahan? Because of your faith. Your faith. Kaya nga laging sabi ni Paul, walk by faith, live by faith, not by sight. Not by feelings, not by emotion, by faith, by faith. Nag-pray ka, hindi gumaling, by faith. Ay, ganun, nagpe-pray ako, tapos hindi naman gumagaling. Healer ba talaga si Lord? Gumaling siya at hindi nagbago si Lord. He is healer. Hindi nakadepende kung gumaling ka o hindi na siya ay healer. Ah, hindi gumaling si Lord, hindi na siya healer. Hindi nagbabago ang Diyos. By faith. Nakuha ninyo? Kahit anong nangyayari sa atin, hindi nagbabago ang Diyos. Hindi naman yata ako mahal ni Lord eh. Ganito na nangyayari sa akin. By faith, you are loved by God. Nakukuha ninyo, mahal ka ni Lord. So, shield of faith. Gamitin lagi yung pananampalataya. Kaya nga dapat feed ka rin ng Word of God. Yung point number 3 natin. So, number 5. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ibig sabihin yan, helmet of salvation. Okay? Number 6, last point, at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. In English, sword of the Spirits, which is the Word of God. Very important. Sword of the Spirits, which is the Word of God. Kasi maraming tao lumalaban, hindi naman hawak ang Sword of the Spirit. Aba, Brad, mapapagod ka. Sister, mapapagod ka. Sa kalalaban sa kaaway, kailangan tumaga ka rin. Tusukin mo rin. Anong patutusok mo sa kanya? Yung point number 3, Word of God. Reality of the Word of God in you. Katulad ni Jesus, tinan mo yung ginawa ni Jesus. Binanatan niya, Word of God eh. Kahit ibanat sa kanya, wrong context na Word of God, alam niya kung ano ang paggamit doon. Nakukuha ninyo? So yung 6 na yan, paano mong makukuha? Nagtuloy si Pablo, verse 18. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Nakukuha pala yung 6 na yan. Ngayon ko lang nakita. Kailangan palang laman ng prayer ko yan araw-araw. Hindi lang araw-araw, maya't maya kapag inaatake ako. So, sino ngayon sa inyo ang hindi nire-request kay Lord yung 6 na yan? I-start nyo ng ipanalangin, mga kapatid. Maawa kayo sa sarili nyo. Dahil mahirap lumaban sa battle nang hindi kayo prepared sa battle. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo
sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. So may mga prayer kang nire-request kay Lord, pero ito talagang, Lord, hindi ko kaya pag wala tong mga baluting kaloob mo na ito, etc. Nire-request mo kay Lord with all your heart. Umaga pa lang, laman dapat ng prayer. Pag may battle, laman ng prayer. Lahat ng laban mo, magtatagumpay ka. Okay, last point. Wala na tayong time, ano? Ano yung unang tinuro ko sa inyo? Number 1, no condemnation. Number 2, wisdom from Ecclesiastes 7. Kailangan alam mo yun. Number 3, yung reality of the Word of God in you. No? So, kahit ganyan ka, dapat totoo talaga yung salita ng Diyos sa'yo. Hindi ito paramihan ng nabasa, napag-aralan, at napakinggan. Ito ay reality. Dapat napapamuhay na natin. Number 4, nandyan ang atake ng kaaway. Tinuro ko sa inyo kung paano maging stand firm and become a strong man and woman of God. Last point, sa dami ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, at hindi lang pinagdadaanan, mga pagdadaanan pa sa buhay, marami tayo niyan, mga kapatid. Okay? Lagi natin tatandaan, God is God of new things. Nako, malilit na yata kami sa ospital. The God of new things. Isaiah chapter 43, verse 19. Isaiah chapter 43, verse 19. Sige. Ang Diyos kasi natin, tandaan natin, ang realization ko, si Lord ayaw niya ng stagnant, ayaw niya ng walang kulay ang paglilingkod sa kanya. Ayaw niya ng ganun. Ayaw din niya na yung anak niya ay parang walang nagbabago. Sa situation, parang walang nangyayari. Tingnan natin. Tingnan niyo yung ginagawa ni Lord kapag dumadaan din tayo sa mga pagsubok. Okay, mga pagsubok. Tingnan natin yung character nila. Can we go to Isaiah chapter 43, verse 19? Yes. Andiyan pa kayo? Amen po. Anyone? Ayan, Isaiah 43 verse 19. Behold, I will do a new thing now, it shall spring forth, shall ye. Yan. Sabi ni Lord, I will make, ano daw, Sister Mylene? Ano yung gagawin ni Lord? New things. Ang context nito, tingnan nyo mga kapatid, ano? Sa verse 15, sabi niyang ganun, ako si Yahweh, ang Diyos na banal, hari ng Israel, at sa iyo'y lumalang. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sister Mylene, yung bang ginawa ni Lord neto sa verse 16, past tense o future tense? Yeah. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Good morning po, future daw po. Yes po. Hello, sige. Yung nag-open, yung verse 16. Ito ba ay past tense o future tense? Nangyari na ba to o mangyayari pa lang? According sa pagsulat ni Isaiah, verse 16. Nangyari na po. Nangyari Past nga. tense. Nangyari na to. Yeah. Past tense po. Past tense, no? So, clear tayo doon. Ito ay nakaraan na. Nagawa na. Tama ba? Kasi sabi dito, iyan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng landas. So, ibig sabihin, natapos na.
upang may maraanan sa gitna ng dagat. Tapos na. Ang tindi ng ginawa ni Lord doon hinati niya yung dagat. Tapos nakadaan yung mga Israelita. Tapos, hindi lang ito Nung nakaraan yung mga Israelita, sinara ni Lord yung dagat para matabunan yung mga Egyptians. Hindi lang nga siya nagbubukas ng dagat, nagsasara rin siya ng dagat. Ang tindi nun. Verse 17, sabi niya ganun. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karawahe winasak, sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ganun ang ginawa ni Lord. Verse 18. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahoy, ilibing sa limot, limuti na ngayon. Ang nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limuti na ngayon. According sa context, ano yung pinalilimot na ni Lord? Anyone? Ang nangyari po noon, nakaraan. Sa context ng Isaiah 43, ano yung pinatutungkulan ni Lord na limutin mo na yon? Yung mga kasalanan po. No, according sa context, kapag nagbabasa tayo ng Bible, di ba sa Bible, sa hermeneutics, tinuturo sa inyo yan, sa theology class, sa hermeneutics class every Thursday, yung surrounding verses. Laging ganon. Kasi nasanay tayo ng ICGCs Let's, ipalabas natin kung ano talaga sinasabi ng scripture ngayon. According sa context, nung nagsalita si Lord dito, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Ano yon? Kasi hindi mo mapukukuha yung point niya sa verse 19 kung hindi mo naintindihan yung verse 18 Mga nakaraan po. Ako po. Ano yung nakaraan na yon? Yung mga ginawa niyang mga miracles, yung mga pag-rescue sa Egypt, yung lahat. Ginawa niya noon, hinati niya yung dagat, matindi yung ginawa niya noon, sa panahon ni Pharaoh. Sabi ni Lord, alam mo, kalimutan mo na yan. Amen. Ang maraming Christian ngayon, nakababad pa rin tayo sa breakthrough nung nakaraan, kaya hindi makapag-produce si Lord ng matinding breakthrough sa atin ngayon at sa future. Kaya sabi ni Lord sa verse 19, narito at masdan ang nagawa ko isang bagong bagay. God is God of new things. Hindi tayo dapat nakakulong sa mga nakaraan, whether yan ay pangit, whether yan ay maganda. Ang sabi ng Panginoon, I am God of new things. Ang baba naman ng tingin nyo sa akin. Parang ang magagawa ko lang ba ay hatiin ng dagat? Pag ganon ang pagkakilala mo sa Diyos, matindi ang magagawa mo. Nakukuha ninyo? Kaya si Lord, pansinin ninyo Dun sa Matthew chapter 6:34, nung ko lang ito naintindihan, ako na lang magbabasa sa Matthew chapter 6 verse 34. Sabi ni Lord dito, kaya pala sabi ni Lord, verse 6, chapter 6 verse 34, sabi niya, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Si Lord pala, ayaw niyang nagwo-worry ka sa future mo. Yung para bang balisang-balisa ka. Paano kaya yung mangyayari na bukas? Ano kaya mangyayari bukas? Bukas, hindi mo na ma-enjoy yung ngayon. Si Lord nga, pinakakalimot na yung magandang nakaraan mo. Ayaw niyang nagwo-worry ka sa bukas mo. How much more na mag-worry ka sa nakaraan? Kaya tingnan ninyo, makikita talaga natin tayong mga tao pag hindi nag-aral ng Word of God.
Lagi tayong madidisip ng kaaway. Pangungunahan tayo ng flesh natin. Even magbasa tayo ng Bible, hindi natin makita yung right interpretation. Kaya mayroong second trial kay Lord. Wrong context, ginamit ni Satan, yung Word of God. Kaya maganda nag-aaral kayo sa SFC. Praise God, meron kayong pag-aaral na ginagawa. Nagpujo-join kayo sa hermeneutics, theology. Importante yon. Dahil hindi naman ngunit matanda na tayong mga Kristiyano, tama na lahat ng pagkakaintindi natin sa Word of God. Remember, si Satan ginamit ang Word of God, wrong context. So ngayon, makikita mo ngayon dito sa Bible, si Lord pala, ayaw niyang nagdudwell tayo sa past. Ayaw ni Lord nung ganun eh. Trabaho ni Satanas yun. Magdwell ka sa past kasi wala ka nang magagawa sa past. Trabaho ni Satanas yun. Si Lord, ilagay ka sa magandang future. Si Satan, tuturuan kang lumingon sa nakaraan. Si Lord, tutulungan kang humarap sa hinaharap. Yan ang karakter ng Lord sa Bible. Kilala mo dapat si Lord. Pag-aral, mabuti. Yung mga ginagawa nyo to, praise God. Tuloy-tuloy lang kayo sa morning prayer. Every morning, nagpe-pray dito, nananalangin dito, nag-aaral ng salita ng Diyos dito. Maganda yung simula. Pagka free kayo sa morning, mag-join kahit na kaunti, manalangin, hilingin ang armor of God, mingi ng prayer. Tandaan natin, ang mga nangyayari sa buhay natin ay may magandang piniprepare pa rin si Lord because He is the God of new things. No? Yun ang tandaan natin. Makaka-move on tayo kung gaano natin kilala si Lord. Makaka-move forward tayo. So, bago ako manalangin, i-recap ko lang sa inyo. Una sa lahat, no condemnation, no? Dahil ang kasalanan, ano nangyari sa kanila sa Genesis? Nagkagulo-gulo tuloy, no? Nagkaroon ng takot, pangamba, kahihiyan, dapat para silang mga bata, nag-e-enjoy lang kahit nakahubad, ganun dapat sila. Verse 8, chapter 8, verse 1, walang condemnation kay Lord. Dapat may peace, no? Bring peace. Yung pakipag-isa natin kay Jesus, nagbigay siya ng peace. Point number 2 natin, basahin nyo na lang sa bahay, ituloy nyo na lang yun, yung wisdom from Ecclesiastes 7. Marami tayong pagkakamali na akala natin yun ang tama. Kaya maganda mag-aral lang salita ng Diyos. Number 3, kahit marami ka ng alam, dapat nasa iyo yung reality ng Word of God. Yung reality, na-a-apply mo talaga siya, nagagawa mo talaga siya. Doon mo lang masasabing may effect yung Word of God sa iyo. Hindi, kahit ngayon nakinig ka ngayon sa akin, natutuwa ka, hindi pa naman ito ang reality. Ang reality, pag ina-apply mo na to, o may epekto na sa'yo yung salita ng Diyos, apply it. Apply. Paano in-apply ni Jesus sa Matthew chapter 4? Then number 4, how to stand firm and to become a strong man and woman of God. Maging batatag, hilingin ng baluting kaloob. No? Hindi ko lang ma-emphasize sa inyo yan, pero magandang isa-isahin din yung mga armored na yan. Ano? Pero ang maganda, hinihiling nyo na siya araw-araw sa inyong prayer. Number 5, God is God of new things. No? Ano man ang nangyari, ano man ang napagdaanan, wag liitan ng tingin kay Lord. Kahit nga yung yung dagat na hinati niya, sabi niya, nyo na yon. Meron akong new things na piniprepare sa inyo. So, hindi tayo makakakuha ng new things kung tayo ay laging nakapokus sa old things. Doon nakaharap ang mukha mo sa old things, di mo nakikita, pinapalingon ka ni Lord sa napakaganda-gandang bagay sa hinaharap. No? Pansinin ninyo, ganun din ang ating kagalakan. Yung future kasi natin, we are seated with Christ in heavenly places. We are citizens of heaven. We are with God in the future. Kasama natin siya. Yun ang hope natin, no? Kaya kailangan ganun ang mindset, no? Yung 5 ito, salamat sa mga nag-take notes. I hope maalala ninyo ito. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Manalangin lang po ito. Hallelujah, Lord Jesus. Father, in the name of Jesus, pikit ka lang 2 to 3 minutes. Pray tayo sa Panginoon.
Father, in the name of Jesus, hindi ko po kilala lahat ng mga nandito sa room. I pray, Lord, baguhin mo ang aming mindset. Patawarin mo kami, Lord. Kala namin ang dami-dami na naming alam. Ang dami-dami na naming natutunan. Pero Lord, nire-review kami ngayon ng iyong salita because this is the word of God. Sabi mo, all things all scripture is God-breathed. It is useful for teaching, correcting, rebuking, and training so that the man of God thoroughly equipped for every good work. Salamat. Tinuturuan mo kami ngayon, kinokorek mo kami ngayon, nire-rebuke mo kami ngayon, at tinetrain mo kami ngayon. I pray, Lord Jesus, na ang iyong mga anak na nakarinig na iyong mga salita, ipaalala ito ng Holy Spirit. Because ang Word of God, the Word of God is real. Yung reality of the Word of God becomes real if the Holy Spirit is real in our life. Kaya Lord, we pray yung reality ng Holy Spirit sa amin, magbigay ito ng, mag-produce siya ng reality ng Word of God sa amin. Makilala ka namin, Panginoon, at mabago pa kami. Ang dami namin hindi alam, kaya Lord, napakasarap mag-Bible study. Different sa Sunday service na nakikinig lang kami. Sa Bible study, Panginoon, nakakausap mo kami ng maayos. Nakakapagtanong sila, Panginoon, lalo sa mga trainings. I pray, bigyan mo sila ng ganung desire na mas mag-aral mabuti dahil kami ay pwedeng madaya, madeceive ng kaaway. Tulungan mo rin sila, Panginoon, na maisuot palagi ang helmet of salvation. Right now, Lord, I pray right now sa aking mga kapatid, maisuot ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, belt of truth, shoes of the gospel of peace, and sword of the Spirit, which is your word, God, right now and forever. I pray, Lord, na hihingi nila ito palagi. Isasama nila ito palagi sa kanilang prayer. Dahil ito ang sinasabi ng Bible na hindi namin na-discover noon. Sinasabi mo palang hilingin ito sa panalangin ng may pagkamo. Lord, I pray right now. Protektahan mo ang iyong mga anak. Ingatan mo sila, Panginoon. At Lord, maintindihan namin na ikaw ay God of new things. Nagpo-produce ka ng mga magagandang bagay sa amin. Patawarin mo kami. Ang baba na ng tingin namin sa iyo. Patawarin mo kami para parang hindi na Diyos ang tingin namin sa iyo. Hindi ka na makakapag-produce ng mga bagay na masyado kaming nalunod sa mga breakthroughs. Katulad ng Israel, natuwan-tuwa sila, nahati ang dagat, pero marami ka pa palang magagawa sa kanila. Ganon din po ang puso ng SFC. Even JCOB Kumapri, kung sino ang nandito, Panginoon. I pray na patatagin mo kami, marami kaming malaman, maintindihan, at higit sa lahat, makita namin different talaga kami sa mga tao sa mundong ito. Paano namin binabantayan ang aming isip, ang aming labi, ang aming pamumuhay. Yun po ang reality ng Word of God sa amin. At doon kami mag-grow day by day. Patawarin mo kami sa aming kasalanan at mga pagkukulang. Nakikipag-ayos kami palagi ng relasyon sa aming Diyos. Sawayin mo po ang lahat ng gawa, plano ng demonyo in the name of Jesus dito sa Siblings for Christ. Lalo po sa morning prayer, magdala ka pa ng maraming tao. Sa pagkawala ni Brother Robert, I pray, magpadala ka ng mas marami pa, Panginoon, na higit pa sa magagawa ni Brother Robert. Patatagin mo si Sister Maylin, ang mga board members dito, ang mga admins, ang mga leaders, at other ministries ng SFC. Napakadaming ministries, Lord, mga trainings. I pray, Lord, gabayan mo sila. Pagpalain mo po. Umabot ka pa ng hindi mabilang na kaluluwa. Pagpalain mo ang mga FB Lives, ang mga Panginoon ng SFC, board members, leaders, admins, spiritual advisors, at ang iyong lingkod also, Panginoon. I need your comfort. I need your healing in my heart, in my mind. Kaya, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, especially sa family ni Brother Robert. Tulungan mo sila, Panginoon, anuman ang kanilang maririnig, anuman, Panginoon, ang mga pagdadaanan pa. Lord, Holy Spirit, pinagkakatiwala ko sila sa iyo. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang pamilya Diaz in the name of Jesus. Even ang Hebron Church, Lord God, comfort po ang lahat ng mga nagmamahal kay Brother Robert. At anuman po ang espiritu na gawa ng demonyo sa sitwasyong ito, right now, nagsasama-sama kami. We rebuke this in the name of Jesus.
Ora basande rebekanda rabase. Rebe sharabakande. Shirebakanda. Salamat sa protection mo. Salamat sa Holy Spirit. Salamat sa mga nagpe-pray. Salamat sa mga prayer warriors. Magpadala ka pa po ng mas matindi at ang apoy ng Holy Spirit ay laging nasa Siblings for Christ, JCOB National, JCOB Philippines at bawat churches ng aking mga kapatid. Kami po ay magpapatuloy dahil po kami ay mayroong Panginoon, the God of new things. All the glory, praises, honor, and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' almighty God and precious name, everybody say, Amen. God bless everyone. Thank